mo ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Sinabi sa'yo ni Monching yun? Oo, Bernard. Talaga? Oo, na pwede pa raw gumaling ang anak mo. Kasi may kakilala siya na mas grabe pa raw ang naging depresya pero nagamot din. Eh, sino naman yung tinutukoy niya? Hindi niya binanggit eh. Oh, nakita mo na. Wala siyang maituro dahil haka-haka niya lang yun. Bernard, Kaya kung ako hindi sa'yo, huwag ka nang magpapaniwala sa Monching na yun. Mana lang yun sa hambog niyang among si Antonio de las Heras. Ang tindi talaga ng pagkainis mo kay Sir Antonio, no? Ewan ko nga ba kung bakit ganito ang nararamdaman ko sa taong yun. Basta, nasusuko ako sa sobrang kayabangan niya. Akala mo kung sino eh. Ayaw mo meka-level sa kayabangan, ha? Hoy! Ikaw ah, tigil-tigilan mo nga ako dyan at baka ikaw pang maumbag ko. Hindi ka naman mabiro. Ayoko ng ganyang biro eh. O, edi sige ka. Kapag tinalo mo ko, kaninong motor ka pa aangkas? O, sige. Oo nga no. Pero pwede ba? Bigla ka tumawa. Tigilan na natin ang diskusyong ito. Wala rin namang magandang ibubunga. Si attorney. Hello? Hello, Marco. Good morning, attorney. Same here. I'm sure may update ka kaya ka tumawag sa akin. Oh, yes. Patuloy ang paggamot ni Sanya sa iyong pamangkin. In fact, mabusisi ang procedure dahil nga sa dami ng mga tumubo sa katawan ni Gabi na kung tawagin giant congenital melanocytic nevus. I trust Sanya at kayang-kaya niyang pagalingin si Gabi. She's trying her best. Ayaw niyang mabigo ka sa expectations mo sa kanya. At isa pa, hindi naman madadala sa mabilis na gamutan yan, Attorney Montes. Right, Antonio. Slowly but surely ang pamamaraan ni Sanya. Naniniwala akong magtatagumpay siya. Well, with you as the best example, I don't see any reason kung bakit hindi siya magiging successful. Kindly extend my regards to her at pasasalamat. Alam mo, Flora, ang sarap-sarap sa pakiramdam na napasaya natin si Antonio de las Heras. Sinabi mo pa, Benito. Abay, sinong mag-aakalang magugustuhan niya mga binigay natin sa kanya? Paborito pala niyang upo dahil ipaluluto niya agad. Ibig sabihin, nagaano man siya kayaman. Pagdating naman sa pagkain ay katulad pa rin nating pangkaraniwang tao, ang isang Antonio de las Heras. May mga pananim pa tayo sa likod bahay na anumang oras, pwede na rin ma-harvest. Alam ko, dahil ako ang siyang nagtanim ng mga yan. Merong pechay, talong at saka malunggay. Ang malunggay, pwede niyang gataan. Bumili na rin tayo ng alimasag. Kasi hindi naman natin kaya ang presyo ng alimango. May kamahalan naman kasi. Ay, Benito, basta ang importante, may maibigay tayo sa isang napakabuting tao. At ang nakatutuwa, marunong siyang magpahalaga sa munting nakayanan natin. Katatapos lang natin mag-lunch.
Nabusog ka ba? Ha, busog na busog, bossing. Pareho pala tayo. Sarap pa naman magluto ni Aling Kuring. Saktong-sakto ang dinala ni Benito Arcilla ang upo. Natsambahan niya ang paborito kong gulay. Oo nga eh. Ngayon, Monching, nakita mo na? Na gaano man kasama ang isang tao, at least may nakatago din siyang kabutihan. Tama. At yan ang napatunayan ni Benito Arcilla sa atin. Pero bossing, Anong pero? kaya lang niya ginawa ang ganun dahil sa pag-aakalang ikaw nga si Antonio de las Heras. Pero kung alam niya kayang ikaw si Marco Garay, ganun pa rin ang kanyang gagawin? Anong malay natin? Basta ang sa akin lang, huwag natin basta huhusgahan ang ating kapwa. Dahil ang isang tao, gaano man ito kasama, may nakakubli pa rin siyang kabutihan sa kanyang puso. At lilitaw din yun sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Nakikita ko, Ma'am Sanya, naaalis na ang mga tumutubong hindi ka nais-nais sa katawan ni Gabi. In due time, mauubos din nating maalis ang mga yan. Kaya don't worry, Elaine. Hindi po ako pwede mag-worry dahil kompleto po ang tiwala ko sa inyong kakayahan. Oh, thank you. Excited na rin kasi ako sa kalalabasan ng panggagamot kay Gabi. Gagaling si Gabi. That's one thing I can assure you. Ay, salamat po. Just keep on supporting your nephew. He needs that, Elaine. Pagkaminsan kasi, nawawala na ng tiwala sa mundo ang mga katulad niyang may depresya sa balat. But we understand him. Dahil hindi lang naman siya ang naka-experience ng ganyan. May magandang purpose po tayo para sa bata, Ma'am. At yun ay ang gumaling siya. Nang sa ganun ay matanggap na siya finally ng abusado at malupit niyang ama. Sir Antonio? Kumusta na po kayo? Eto, pakiramdam ko habang tumatagal, gumagaling na ako. Talaga po, Tito Danilo? At sabi ko nga kay Yoli, mukhang ikaw ang malaking rason kung bakit gumagaling ako. Isang malaking karangalan ko po yun. Bakit ba gano'n ang nararamdaman ko sa tuwing makakaharap kita? Po? Pakiramdam ko kasi hindi ka ibang tao sa akin. Para bang ang turing ko sa'yo ay tulad sa isang tunay na anak. Ako po talaga ang anak niyo. Kung nabubuhay lang si Marco sa mga sandaling ito, siguro kasing edad mo siya, kasing laki mo siya. Talaga po? Ang tanging pagkakaiba nga lamang niyo ay ang itsura. Bakit po? Hindi pangkaraniwan ang naging anyo ng anak kong yun. Sabi kasi ng marami, mukhang unggoy daw. Nasasaktan ako kapag tinatawag nilang unggoy siya. Kahit naman po sino masasaktan. Sobra akong nasasaktan. Kasi hindi ko man lamang siya nagawang ipagtanggol. Baka nung nabubuhay pa siya, nakala niyang pinabayaan ko siya. Hindi naman po siguro. Alam kong mahal din po kayo ni Marco. Sir Antonio? Kuwan. Kasi po, nakikita ko naman ang pagpapahalaga niyo sa kanya.
Sa pamamagitan po ng mga kwento nyo, damang-dama ko po ang pagmamahal nyo sa kanya. Sobra ko siyang mamahal. Kung dangan nga lamang maaga siyang kikinuha ng may kapal. Sana buhay po siya para patuloy niya rin po kayong napapasaya na paglilingkuran. Alam ko pong ganun ang gagawin niya sa inyo dahil isa kayong mabait at mabuting ama. Bakit kinakailangang maaga siyang mawala sa aking buhay? Bakit ganoon? Kung buhay siya ngayon, siguro patuloy niya akong pinagsisilbihan, inaalagaan. Ganun naman po ang ginagawa ko sa inyo. Pero iba ka. Hindi ka si Marco Garay. Ikaw ay si Antonio de las Heras. Iisang tao lang po ako. Sir Antonio, may gusto lang akong itanong sa inyo. Noon ko pa ito gustong itanong. Ano po yun? Bakit ang bait-bait mo sa akin? Ho? Bakit pakiramdam ko ang turing mo sa akin ay parang isang ama? Tito Danilo. Bakit kahit hindi naman tayo magkaano-ano, pero para bang hindi na tayo magkaiba? Kasi po, bakit nga ba? Tulad na rin po sa isang tunay na amang turing ko sa inyo. Sir Antonio, maaga po akong naulila sa magulang. Kaya sa tuwing makikita at makakausap ko po kayo, pakiramdam ko rin po parang buhay ang aking ama sa pamamagitan niyo. Oh, wala ka na palang ama. At kung mamarapatin po ninyo, kayo na po ang ituturing ko pong ama. Malaking kasiyahan para sa akin ang kilalanin mo na akong katulad sa isang ama. Tito Danilo. Sir Antonio, maaari po bang hagkan ninyo ang noo ko bilang papatunay na para na kitang anak? Opo. Bakit po kayo napaiyak? Ikaw di naman. Nakita kong tumulo ang iyong luha. Pareho lang po tayo siguro ng naramdaman. Sa pamamagitan mo, damang-dama kong buhay ang aking anak. Salamat, Antonio de las Heras. Maraming salamat sa ginagawa mong pagpapaligaya sa akin. Hindi lang naman po kayong lubusan naging maligaya. Dahil ako man po, napapaligaya niyo rin. Sabi ka sa isang ama at
narito ako. Sabik na sabik din ako sa namatay kong anak. At nariyan ka. Umasa po kayong ipagpapatuloy ko po ang naiwang paglilingkod sa inyo ni Marco Garay. Aalagaan ko po kayo. Hindi ko po kayo pababayaan. Oh, salamat, anak ko. Pansamantala po muna akong magpapaalam. Ganun ba? Wala yata ang driver mo. May importante lang po akong pinagawa sa kanya. O dito ka na lang sa amin mananghalian. Next time na lang po. Sayang. Nag-adobo pa naman ako ng baboy at manok. Ang sarap po nun. Gusto mong mag-take out? Hindi na po. Maraming salamat. Hayaan po ninyo. Sa susunod, dito po ako manananghalian. Gusto ko rin po kayong makasalo ni Tito Danilo sa pagkainan. Ay, masaya yun. Darating po yun. Siya nga po pala. Pasensya na po kayo kung kayo pa magdadala nitong mga pasalubong ko sa inyo. Naku, ay napakamaalalahanin mo talaga. Sige, ako nang magbubuhat ng mga yan. At maraming salamat uli. Wala pong anuman. Ingat lagi. Nakaalis na si Sir Antonio. Naku, ang dami na naman niyang dinalang grocery sa atin. Oo nga, Yoli. Teka nga lang, Danilo. Bakit? Kanina, habang kausap ko sa labas si Sir Antonio, nahiya lang ako mag-usisa. Napansin ko, nagaling siya sa pag-iyak. Tapos, ikaw naman itong tingin ko, umiyak din. Hindi ka nagkakamali. Bakit? Nagkaiyakan kayo ni Sir Antonio? Oo. Ha? Bakit naman? Ano bang napagkwentuhan ninyo para humantong kayo sa drama? Nalalaman ko, ulila na pala siya sa ama. Binanggit niya sa'yo? Oo. Kaya hiniling niya na kung pwede, ituturing niya akong tulad sa isang tunay na ama. Natural, tatanggapin mo. Dahil imposible namang tanggihan ang isang kagaya niya. Ganun lang ang ginawa ko. May malaking karangalan yun para sa ating pamilya. Tama ka. Pero... Bakit? Ewan ko ba kung bakit ako nagkakaganito. Danilo. Nang hagkanyang noo ko kanina, naramdaman kong si Marco ang humalik sa akin. Ikaw naman, oo. Sobra ka namang ilusyonado. Nagsasabi lang ako ng totoo. Oo nga, nandun na ako. Nakikita mo naman. Malaki ang pagkakaiba ni na Sir Antonio at ni Marco. Oo nga. Pero bakit ba gano'n ang naramdaman ko? Para yatang pumasok sa kaluluwa niya ang anak kong si Marco. Kaya ang nadama ko, si Marco ang humalik sa noo ko. Alam mo naman na hindi pwedeng magaganon, Danilo. Napakalayo nila sa isa't isa. Iba si Sir Antonio de las Heras at iba rin si Marco Garay. Ang anak kong si Elaine ang tumatawag. Hello, anak. Hi, Ma. Kumusta kayo dyan ni Papa? Nasa maayos naman kaming kalagayan. Okay pala. Si Ate Milen po. Lumuwas na ng Maynila. Oo, kasi bukod sa pangungulila sa anak niya, sobrang pananabik na makita ang apo ko si Gabi. Kung sa bagay,
Madali naman pong maintindihan ang feeling ng isang ina. Sinabi mo pa. Kaya nung magpaalam, pinayagan ko na rin. Kesa naman nakikita kong nagmumukmuk at sobrang malungkot dahil sa matinding pangungulila sa aking apo. Excited na rin po siyang makita ang naging bunga ng panggagamot ni Ma'am Sanya sa derma clinic ng anak niya. Abay, oo naman. Batid mong walang ibang ipinagdarasal si Milen, kundi ang pagbabago ng anyo ni Gabi. Alam ko po. At sa pagbabago ng anyo ng apo ko, siguro naman, madali nang matatanggap ni Bernard ang kanyang anak. Malaki po ang posibilidad, Mama. Kasi nga tinamaan ng congenital disease sa balat ng aking pamangkin. Pero once na makita po ni Kuya Bernard na maayos ng kanyang anak, I'm sure magiging proud po siya kay Gabi. Iyan din ang aking inaasahan. Ma, maging kayo po masasurpresa din. Talaga? Totoo bang nagamot na nga ang anak niya at nabago na ang kanyang anyo? Inalis lamang po dito sa derma yung mga tumubo sa katawan niya na kung tawagin po ay congenital melanocytic nevus. Kaya malinis na pong tignan si Gabi. At halos hindi na po siya makilala dahil sa gumawa po ng hustong pamangkin ko. Ay, siya nga! Oy, ako man nasasabik na rin na makaharap at makita ang aking apo. Ibang-iba na po siya ngayon, Ma. Nagkaroon ng confidence sa sarili niya. Hindi tulad noon, parang lagi po siyang takot makiharap sa ibang tao. Enjoy nga si Ma'am Sanya kakwentuhan siya eh. Ay, labis-labis akong natutuwa dahil sa mga nangyaring pagbabago sa anyo ng aking apo. Nalalaman kong pati si Milen masosorpresa din. Kaya nga sa mga taong nagkaroon ng kaparehong sakit sa balat ni Gabi, dapat wag pong mawawala ng pag-asa. Dahil nagagamot na po ito sa panahong ito, Ma. Sadyang malaki po ang inasenso ng siyensya. Oy, Elaine, ikumusta mo ako sa apo kong si Gabi? Sobra-sobra po akong nagpapasalamat sa inyo, Ma'am Sanya. Dahil sa pagbabago ng aking anyo. We did our best para magamot ang sakit mo sa balat. Siguro naman po, ngayong wala nang mga tumubong kakaiba sa aking katawan, magbabago na po ang treatment sa akin ni Papa. Gabi? Hindi niya po ako matanggap dahil sa aking itsura. Kaya po ni minsan, hindi ko po naramdaman ang pagmamahal niya sa akin. Kailanman, hindi niya ako itinuring na tulad ng isa pong anak. What? Pero sa kabila po nun, wala po akong hinanakit kay Papa. Basta po, ang pangarap ko lang na sana isang araw ay magawa na akong ipagmalaki ni Papa. Na sana matanggap niya na po ako. Hindi nasasaktan at pagmamalupitan. Kung hindi, mamahalin bilang isang anak. I'm sure, once na makita ka na ngayon ng iyong papa, I'm sure magbabago ang trato niya sa'yo. Sana nga po, Ma'am Sanya. At pag nangyari po yun, labis-labis po ako magpapasalamat sa inyo. Sam, kinuwento mo sa akin, sabik na rin akong makita ang ating apo. Ako rin naman. Dapat personal nating mapatunayan na totoo lahat yung mga binalita sa cellphone ni Elaine. Malakas ang paniniwala ko. Magkakaroon talaga ng pagbabago sa anyo ng ating apong si Gabi. Sa tulong ng derma clinic ni Ma'am Sanya. At higit sa lahat, sa tulong ng nasa itaas, mangyayari ang ating inaasahan. Talaga po? Nakausap niyo si Lola Yoli? Oo, Gabi. Binalitaan ko na siya ng pagbabago sa anyo mo. At masayang-masayang lola mo. Sayang po't hindi po kami nakapag-usap. Kasi nang tawagan ko siya, nagkataong magkausap kayo ni Ma'am Sanya. At marami din siyang mga bilin sa'yo na dapat mong sundin. Oo nga po. Ang bait ni Ma'am Sanya. Napakabait niya. I'm quite sure matutuwa si Antonio sa sandaling mabalitaan niyang pagbabago ng anyo ni Gabi. I know.
Alam ko, attorney, na gustong-gusto niya ring matulungan ng kanyang pamangkin. Dahil sobra din ang inabot nitong pang-aalipusta sa amang si Bernard. Kagaya ng ginawa sa kanya nung siya si Marco Garay pa. Exactly. Ngayong nagamot na ang sakit sa balat ni Gabby, I'm just wondering, ano kaya magiging reaksyon ng kanyang ama? Of course, he will be surprised. Nakwento sa akin ni Gab ang panlalait at pagmamalupit sa kanya ng amang si Bernard. Just because nagkaroon ito ng sakit na congenital melanocytic nevus. Dahil doon, hindi siya matanggap ng kanyang ama. Hindi siya magawang mahalin. Sobrang dinanas sa pagdurusa ni Gabby sa kamay mismo ng sarili niyang ama. Poor boy. But you know what, attorney? Sa kabila ng hindi magandang turing na nakamit niya from his father, hindi man lang siya nagtanim ng galit o hinanakit. Really? Mahal na mahal niya ang malupit niyang amang si Bernard Garay. Wow! Patatapos ng mga room. Excited na ang mga estudyante gagamit. Sobrang saya nila. Napakalaking tulong ni Antonio de las Heras sa eskwelahang ito. Ma'am Camacho, I'm just wondering, bakit po sobra yung concern niya to the extent na nag-donate pa po siya ng funds para sa pagpapatayo ng mga schoolroom? Magandang question yan. Actually, yan din nga ang iniisip ko. And perhaps, during the inauguration ay malalaman natin ang lahat. Super excited na kami to meet the Good Samaritan. Yung mga member ng faculty na single pa, I'm sure magkaka-crush sa kanya. He is a decent and very handsome guy. Ay, oo nga, talaga. Kinikilig ako. Bernard, tol! Oo, Ning. Bakit? Hindi mo ba ako babatiin? Anong meron? Happy birthday to me! Happy birthday to me! Ha? Ganun ba? Happy birthday, Tol. Thank you, thank you. Wala man lang akong regalo sa'yo. Masekreto ka kasi. Ayos lang yun. Ang dami ko ng utang na loob sa'yo. Di. Dahil paglabas ng Hacienda Esmeralda, madalas sinahatid mo pa ako ng motor sa bahay. Uy, basta wala misis mo at wala kang kasabay umuwi, okay lang yun. Uy, sakto. Wala si Milen. Lumuwas ng Maynila. Ganon? Oo. Okay, di dapat may selebrasyon tayo mamaya, ha? Ay, saan? Doon sa patay sindi. Sige, go ako dyan. Good morning po, Tita Yoli. Ay, Sir Antonio, kayo po pala. Magandang umaga din. Pwede ko po bang madalaw si Tito Danilo? Ay, oo naman. Ay, halika. Tuloy ka. Salamat po. Katunayan, lagi ka rin niyang hinahanap. Totoo po? Oo. Nakasuhulat mo yata ng gusto ng mansanas, kaya ayun, namimiss ka niya lagi. Oy, narito na tayo sa kanyang kwarto. Good morning po. Good morning. Danilo, dumating na ang madalas mong hinahanap. Tulad ng dati, may pasalubong sa iyong apples. Mansanas. Ang paborito kong mansanas. Ay, Sir Antonio, maiwan ko muna kayo dito ng asawa ko, ha? Ay, may gagawin pa ako sa kusina sandali. Pero babalik din naman ako agad. Sige po, Tita Yoli. Oh. Okay lang. Danilo, ikaw na munang bahalang umistima sa bisita natin, ha? Kumusta na po kayo? Mabuti. Ito po ang mansanas. Gusto niyo nang kainin? Mamaya na. Bakit po? Masakit ang braso ko. Ang kamay ko. Gusto niyo bang i-massage ko kayo? Nakakahiya po sa inyo. Hindi. Okay lang po. Maliit na bagay lang po yan para sa akin. Sige. Gusto ko. Dito po? Oo. Ganito po?
Ang sarap mo palang magmasahe. Tsamba lang po. Hindi tsamba. Totoong sinasabi ko. Tito Danilo, bakit po kayo umiiyak? May problema po ba? May naalala lang ako. Katulad mo siya kapag nagmamasahe sa akin noon. Sino po? Ang anak ko, si Marco. Ako po yun. Labis na akong nangungulila sa kanya. Aba, mukhang nagkakaigihan kayong dalawa sa pagkukwentuhan na. Mabuti naman yun para hindi mainip itong bisita natin, Danilo. Ay, Sir Antonio, pagpasensyahan nyo na. Ipinagtimpla ko kayo ng juice kaso walang tinapay. Naku, maraming salamat po. Okay na po yan. Sandali nga pala. Naiwan ko po sa kotse yung mga grocerying dala ko para sa inyo. Ha? Tito Danilo, sandali lang po May kukunin lang po ako sa kotse. Marco! Ano ka ba, Danilo? Bakit mo tinatawag na Marco si Sir Antonio? Hindi ako maring magkamali, Yoli. Habang minamasahe niya ako, bawat haplos na mga kamay niya sa bisig ko, tama ko nang nagmamasahe sa akin ay walang iba kung hindi ang anak kong si Marco. Si Danilo? Marco, ikaw ba yan? Ay, Sir Antonio de las Heras, pasensya na po kayo sa mister ko, ha? Ako na po ang humihingi ng paumanhin. Mama Yoli. Tinawag mo akong Mama Yoli? Hindi po nagkakamali si Papa Danilo. Ako po si Marco. Marco! Anak ko! Papa! Papa! Ano ito? Sinasabi ko na, ikaw nga. Maaaring pagbago ang iyong anyo, pero ang bawat galaw mo, bawat haplos mo sa katawan ko, damang-dama ko, ikaw ang anak ko. Ikaw si Marco. Si Marco Garay. Opo. Yakapin mo ko ng buong higpit, anak. Yakapin mo ko. Opo. Dahil matagal ko na po kayo gustong mayakap. Nung una ko pa lang po kayong makita. Papa ko. Ikaw si Marco? Hindi ko ito maintindihan. Mama Yoli, ako nga po si Marco Garay. Ang ibinenta nyo kay Kapulong. Nadadalhin po sana sa Maynila pero nagkaroon po ng malaking aksidente sa dagat. Iniligtas po ako ng rosaryong suot ko lagi. Nakaloob po sa akin ni Lola Veronica. Hanggang sa matagpuan po ako sa dalampasigan ni Monching at Mama Guada. Sila po nagtulong-tulong sa pagbabago ng aking anyo. Ginamot po nila ang sakit kong hypertrichosis o kung tawagin ay werewolf syndrome, kung saan nakita po ninyo ang itsura ko noon na mukhang unggoy. Sinasabi ko na, ang puso ng isang
ama ay hindi maaaring malinlang sa kanyang nadarama at paniniwala. Dahil po sa pangyayaring yun, inampun po ako ni Mama Guada. Binihisan, pinag-aral. At bago po siya bawian ng buhay, pinamanahan po niya ako ng kanyang mga ari-arian, kung saan po ako nakilala bilang Antonio de las Heras. Isinunod po sa pangalan ng anak ni Mama Guada na nagpakamatay. Kaya si Antonio de las Heras po ay walang iba kundi ang inyong anak na si Marco Garay. Hindi totoo ang lahat ng ito. Yoli, siya ang anak natin. Si Marco Garay. Mama Yoli. Ikaw nga ba? Ikaw nga si Marco! Ikaw nga si Marco! Ang batang inilipusta ko! Ang batang pinagmalipitan ko! Ibinasok sa kulungan ng aso, ginutom ng ilang araw. Pinarusahan ng gusto! Ibinenta kay Kapulong upang mawala sa pamilyang ito! Ang laki-laki ng nagawa kong kasalanan sa iyo! Napakalaki! Buhay ka pala! Buhay ka, Marco! Buhay na buhay! Oh, Diyos ko! Diyos ko! Buhay ang tao na gawan ko ng napakalaking pagkakasala! Buhay ka, Marco! Buhay! Oh, anak ko! Marco! Marco, patawarin mo ako. Patawanan ako. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Dahil kailanman hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo, kay Kuya Bernard, at sa mga taong dumusta sa akin. Dahil sa kabila ng lahat, hindi mawawala sa puso ko ang pagmamahal ko sa inyo. Napakabuti mong tao, Marco. Napakabuti mo. At labis ko nang pinagsisisihan ang mga nagawa kong pagkakamali. Bigyan mo ako ng pagkakataon maipakita sa iyo ang aking pagbabago. Masayang-masaya po ako sa mga sandaling ito na nakilala niyo na ako. At damang-dama ko po ang pagmamahal niyo. Anak, ipinagmamalaki kita. Marco, gusto ko rin mayakap ka ng buong higpit at maipadama sa iyo ang malabis kong pagsisisi. Mama Yoli! Marco! Salamat. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin. At higit sa lahat, sa pagpapatawad. Bossing ko, mukhang may hangover pang drama nang magpakilala kayo sa kanila bilang si Marco Garay. Tama ka, Monching. Hanggang sa mga sandaling ito, dala-dala ko pa ang matinding emosyong naramdaman ko kanina. Ang malabis na kaligayahan ng yakapin ko si Papa Danilo. Ang nakita kong malabis na pagsisisi ni Mama Yoli. At ang paghingi niya ng tawad. Ang malaking pagbabago ni Mama Yoli. Anong balak mo, bossing? Babalik na ba tayo sa Hacienda Esmeralda? Hindi. Meron akong appointment ngayon, Monching. Isang napakahalagang okasyon. A-attend ka sa inauguration ng mga ipinatayo mong rooms? Ako
Ako ang kanilang panauhing pandangal. Natukahan ako sa ribbon cutting. Nakakayang bibiguin ko sila kung hindi ako darating. Matagal ko na silang napangakuan na makakasama nila ako sa inauguration. Ano po ang plano nyo? Pinag-aaralan ko ng mabuti. Total, nagpakilala na ako sa pamilya Garay bilang si Marco. Siguro wala na ring dahilan para patuloy ko pang itago ang tunay kong pagkatao. Nasa desisyon po nyo yan. Gusto kong ihanda ang sarili ko. Tama na siguro ito. Hindi na ako magpupumada. Ayos naman ang buhok ko eh. Pero sa totoo lang, nang malaman kong si Sir Antonio de las Heras ang panauhing pandangal, lalo lamang ako na-excite dahil napakabait ng tao yun. At tuloy, mapapasalamatan ko siya ng personal sa walang sawa niyang pagtulong sa amin ng pamilya ko. Bakit hindi pa lumalabas si Flora sa kwarto? Hoy, Flora! Ano ba? Flora! Dali na lang. Matagal ka pa ba? Eto nga't nagmamadali na eh. Simpleng damit na lang ay suot mo na kailangan nating gamitin. Alam ko yon. Oo siya, tapos na ako. Halika na at baka mahuli tayo. 5:00 yata ang umpisa eh. Off na tayo. 5 na kasi. O tayo na. Naghihintay na sa atin yung mga chicks sa patay sindi. Ang sabihin mo, baka tumigas na. Tumigas? Oo. Ang alin? Ang mga serbesa sa bote. Kala ko, ano yung titigas ang sinasabi mo eh. Hala, saan pala? Para makasibat na tayo. Areglado! Yan. O, ready ka na. Oh, easy ka lang sa pagpapatakbo ha. Alam ko, kaskasero ka. O, kapit ka mabuti ha. Okay. Pinuputol na po ngayon ang ribbon ng ating guest of honor. Maraming salamat po sa inyo, Sir Antonio de las Heras. Welcome po. Siya nga yung taong tumutulong sa atin, Benito. Tama ka, Flora. Si Sir Antonio de las Heras. May katanungan lamang po ang faculty members at pati na ang mga parents na mga mag-aaral. Kung bakit gayon na lang po ang ibinibigay niyong suporta sa eskwelahang ito. Siguro po, panahon na para malaman ninyo ang totoo, Ma'am Camacho. Yes, please. Sir Antonio? Mahalaga po sa akin ang eskwelahan ito. Marami po akong memorya dito. At kahit kailan, hindi ko po ito makakalimutan. Kaya naman nang wasakin ng bagyo ang mga room, naapektuhan po ako. At nasabi ko sa aking sarili na gagawin ko ang lahat ng paraan para makatulong ako sa pagtatayo ng mga room. Bakit po naging mahalaga sa inyo ang eskwelahang ito? Kayo po ba ay dating mag-aaral dito? Natatandaan po ba niyo, Ma'am Camacho, yung estudyanteng madalas po ninyong ipinagtatanggol kapag binubuli? Oh, don't tell me na si Sir Antonio de las Heras ay iisa lang at si Marco Garay? Ako nga po si Marco Garay. Oh, Siya si Marco. Ibang-iba na Marco Garay? Ako po ay may sakit noon na werewolf syndrome. Kung kaya nga't tinatawag akong unggoy dahil sa itsura ko. Pero may nagmagandang loob po sa aking gamutin ako, ampunin, hanggang sa pag-aralin
at pamanahan ng kanyang naiwang kayamanan nang siya ay mamatay. Si Mama Guada de las Heras. Napakalaki po ng nagawa niyang pagbabago sa aking buhay, na ngayon, ipinamamahagi ko rin po sa inyo at sa mga nangangailangan. Ikaw, si Marco Garay, ang lagi kong binubuli noon, tinatawag na unggoy. Ikaw yun, na ngayon ay malaki nang naging transformasyon ng iyong pagkatao. Ikaw yung pinagtutulong-tulungan pa namin noon na kutsain, insultuin, at walang awa namin pinagtatawanan. Ikaw si Marco Garay. Benito, bakit binitawan mong yung suklay? Gusto kong lumakad ng paluhod patungo sa taong hinama ko, dinusta ko. Benito! Pabayaan mo ko, Flora. Gusto kong makita ng lahat ang malabis kong pagsisisi sa mga nagawa kong pagkakamali. Ikaw si Marco Garay, na sa kabila ng mga kasalanan ko sa iyo, walang tigil mo pa rin akong sinusuportahan. Tinulungan bilang si Antonio de las Heras. Patawarin mo ko, Marco. Patawarin mo ko. Papalapit na si Marco Garay kay Benito Arcilla. Tutulungan kita. Tumayo ka, Benito. Alam ko, walang kapatawaran ang nagawa ko sa iyo, Marco. Patawarin mo ko. Pinatatawad na kita sa lahat ng nagawa mo sa akin. Salamat. Maraming salamat. Bossing, nakita ko ang sobrang pagsisisi ng Benito Arcillang yan. Sino ba naman kasi mag-aakalang pagkatapos ng mga masasamang nagawa niya sa'yo noon bilang si Marco Garay, ngayon, tinulungan mo pang pamilya niyang makaahon sa kahirapan. Ginawa ko lang kung anong inaakala kong tama, Monching. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Benito Arcilla at biglang natauhan eh. Higit sa ano pa man, mabuti na yung nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Pagkatapos ng revelasyon ko. Nakita mo na kung anong klase ng pagkatao ni Marco Garay? Ma'am Camacho, nakita ko po, hindi kayo nagkamali sa ginawa niyong pagtatanggol sa kanya noon. Sa likod ng kanyang itsura na sabihin pa nating mukhang unggoy, nakita ko ang pusong mabait at may mabuting kalooban. At minsan pa, ay napatunayan niya yon sa lahat. Sobrang napakabait niyang tao, Ma'am Camacho. Oh. Halos hindi pa rin kami mag-asawa makapaniwala na may ganitong klaseng tao. Na pagkatapos gawa ng masama, ay kabutihan pa rin ng isang iginanti. Magsilbing aral sana ito. Hindi lang sa'yo, Benito. Kung hindi pati na rin sa ibang nagiging judgmental. At basta na lang hinuhusgahan ang kapwa at nilalait. Ma'am, sa akin po'y napakaliwanag ng mensahe ng Diyos. Hindi makatarong ang hatulan ng ating kapwa dahil hindi po natin batid kung anong nilalaman ng kanyang puso. Very well said, Benito. At magpasalamat tayo sa Panginoon na pinagkalooban tayo ng isang matulunging tao na walang iba kundi si Marco Garay.
Benito, umiiyak ka pa. Flora, ano itong nagawa ko sa aking kapwa? Ano? Bakit kinakailangan ka pang maguluhan? Gayong maliwanag naman ang nangyari kanina sa inaugurasyon. Sa mata ng maraming tao, nasaksihan nila ang labis mong pagsisisi at paghingi ng tawad kay Antonio de las Heras na walang iba kung hindi si Marco Garay. Naiisip ko, kung maibabalik ko lang sana ang nakaraan. Nakalipas na, Benito. Tapos na yun. Tama ka, tapos na. Pero hanggang sa mga sandaling ito, hirap pa rin akong patawarin ang aking sarili. Benito. Napakabuti niyang tao. Dahil sa kabila ng malsakit na insulto at pambubuling ginawa namin sa kanya noong kami nag-aaral pa, napakadali niyang magpatawad. Sadyang may mga taong likas na mapagpatawad. Kahit nagaano man kasakit ang nagawa mo sa kanya. Marco Garay, salamat sa pagpapatawad. Happy birthday to me! Happy birthday to me! Enjoy na enjoy kang kanta ng sarili mo ng happy birthday, ah. Masaya lang ako, Bernard! Masaya ako ngayong birthday ko! At sabi ko nga sa sarili ko, Halata naman eh. Sabi ko nga sa sarili ko, pwede na ako mamatay. Uy! Loko ka talaga. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Dahil madalas may signos yung nag-birthday. Bakit? Takot ka ba mamatay? Oding! May mga kasalubong tayong truck! Ano? Oh, Monching, bakit? Ginising ako ng isang manggagawa. May masamang balita. Sina Oning at Bernard na-aksidente. Ano? Oo. Isinugod daw sa provincial hospital. Pero si Oning, dead on arrival. Si Kuya Bernard. Critical daw ang lagay. Tayo na! Puntahan natin siya sa ospital! Sa nakita kong sitwasyon ni Kuya Bernard, delikado ang lagay niya. Hindi siya dapat manatili dito sa provincial hospital. Tama ang desisyon kong isugod siya sa Maynila. Kumontak na ako sa airlines. Fully booked na sila eh. Hindi ko maaaring pabayaan ang kapatid ko. Anong pasya mo? Rent a private plane o helicopter. Kumilos ka kaagad. Miski magkano bayaran mo, magsama ka na maupahang private nurse. Nakadextro si Kuya. Dapat mayroon nag-aasikaso sa kanyang nurse hanggang sa makarating kayo ng Maynila. And then, Monching, pakikiusapan kita. Samahan mo si Kuya Bernard. Close supervision ang kailangan niya. I-monitor mo every hour at i-update mo ko palagi. Huwag na huwag mo siyang pababayaan. Hindi pa ako pwedeng umalis ng Hacienda Esmeralda. Ang dami ko pang dapat ayusin. At ako na rin ang siyang magsasabi kina Mama at Papa. Mahal mo ng arkila ng helicopter na ito. Walang kaso yung kay Bossing. Dahil ang importante sa kanya, madala sa isang private hospital si Bernard at matignan ang mga dalubhasang manggagamot. Nagkataong walang available na blood type na AB negative dahil mahirap daw hanapin yun. Kaya hindi nasalinan ng dugo si Bernard. Sana sa Manila, merong ganong klaseng blood type. Dahil kapag walang nakita, patay kang bata ka. Malalagay sa panganib ang buhay niya. At yun ang pinakaayaw mangyari ng bossing ko. Napakaswerte mo naman, Bernard, na si Marco Garay ay utol mo. Oh, Marco, kanina ka pa walang imik. Mula nang ikaw ay dumating,
Bakit ba, anak? May problema ba, Marco? Mama, Papa, huwag po sana kayo mabibigla sa ibabalita kong ito. Ha? Bakit, Marco? Uy, bigla mo naman akong pinakaba. Tungkol po kay Kuya Bernard. Bakit, Marco? Paano si Bernard? Nakainom po sila ng kaibigan niya si Oning. Dahil birthday po nito. Nagbiraw sila. Nalasing. Nang pauwi na po sila, yung motor na sinasakyan po nila, na aksidenteng mabangga ng isang truck. Ay, Diyos ko! Huwag po kayong mag-alala, Mama. Ipinadala ko na po sa Maynila si Kuya Bernard. Dahil wala pong AB negative na blood type sa probinsya. Sa Maynila, malaki po ang tsansang makaligtas siya. Kung nagkataon pong magkatipo lang kami ng dugo, nag-offer na sana ako na sa akin manggaling ang dugong isasalin sa kanya. Kaso po, blood type po ako. Kailangang malaman ito ng misis niyang si Milan na nagkataong nasa Maynila din. Ipaubaya niyo na lang po sa akin ang lahat. Kukontakin ko po kagad si Ate Milen. At ako na po ang bahala kay Kuya Bernard. Marco! Mama, gagawin ko po ang lahat para sa kaligtasan ni Kuya Bernard. Anak. Hindi ko po siya maaaring pabayaan.